Ngayon, alam na natin na ang electrostatic charge ang batayan ng kanilang mapanirang kapangyarihan. Ang singil na ito ang nagpapahintulot sa mga plastic na particle na kumapit sa mga lamad. Tumawid sa mga biolohikal na hadlang kabilang ang utak, magbigkis sa mga protina, at makagambala sa mga prosesong genetic. Binabago ng singil ang plastic mula sa isang bagay na hindi gumagalaw sa isang maliit, ngunit malakas na mapanirang puwersa sa loob ng biosphere at sangkatauhan. Sa pag-unawa dito, ang siyentipikong grupo ng ALLATRA ang unang nagmungkahi ng isang madiskarteng direksyon, iyon ay upang alisin ang nanoplastics ng kanilang kakayahang makaipon at mapanatili ang singil ng kuryente. Tandaan na hindi mabilang na mga nanoparticle ang umiiral sa paligid natin. Ngunit karamihan ay hindi tumatagos o sumisira sa ating sarili. Ang mga plastic lang ang nagagawa dahil sa malakuryenteng ugali. Kaya, kung maaari nating alisin ang ari-arian na ito, pagkatapos ay maaari nating gawing inert at hindi nakakapinsalang mga particle ang micro-nanoplastics na hindi na nagdudulot ng panganib sa atin o sa biosphere. Ngayon, paano ito naunawaan ng siyentipikong grupo ng ULATRA at naging unang nagmungkahi ng solusyon? Ang sagot ay bumalik sa maraming taon at sa gawain ni Dr. Igor Danilov, isang vertebrologist at mananaliksik na gumugol ng maraming taon sa pag-aaral ng mga sakit sa gulugod. Mahigit 20 taon na ang nakalilipas, siya ay aktibong nakikibahagi sa siyentipikong pananaliksik na nakatuon sa pagsisiyasat ng mga degenerative na proseso sa mga intervertebral disc. Kasama sa kanyang trabaho ang isang komprehensibong eksperimental at klinikal na pag-aaral upang maunawaan ang mga pagbabago sa morphological at biochemical na nagaganap sa nucleus pulposus, intercellular substance, at cartilaginous tissue ng intervertebral discs. Habang nag-aaral ng mga proseso ng cellular, nakatuon si Dr. Danilov sa regulasyon ng immune at mga pathological na reaksyon na maaaring mag-trigger ng self-degeneration. Nabanggit niya na ang mitochondrial dysfunction ay isa sa mga pangunahing driver ng mga pagbabagong ito, at ang pananaw na ito ay naging panimulang punto para sa pagsisiyasat kung ano ang maaaring nakakagambala sa cellular function. Si Dr. Danilo ay madalas na bumisita sa mga dalubhasang laboratorio at sa kurso ng mga detalyadong pagsusuri. Natagpuan niya ang mga dayuhang particles sa loob ng mga selula na kalaunan ay tinukoy niya bilang plastic. Ang pagtuklas na ito ay naging isang mahalagang sandali sa kanyang pananaliksik habang sinimulan niyang pag-aralan ang mga posibleng mekanismo kung saan nakakaapekto ang mga plastik sa mga selula. Sa pamamagitan ng kanyang mga pagsisiyasat, natukoy ni Igor Danilov na ang negatibong epekto ng maliliit na plastic particles sa mga cell ay nagmumula ng tumpak dahil sa pinsalang dulot ng mitochondria. Ang conclusion na ito ay batay sa mga obserbasyon na ang mga cell na naglalaman ng mga maliliit na particle na ito ay nagpakita ng malinaw na mga palatandaan ng mitochondrial dysfunction na kung saan ay nagpalala ng mga degenerative na proseso. Dito, iminungkahi ni Igor Danilov na ang kakayahan ng mga plastic na particle na tumagos sa mga cell ay maaaring dahil sa kanilang pag-uugali na tulad ng kuryente, iyon ay ang kakayahang mag-ipon at mapanatili ang electrostatic charge na nagpapahintulot sa kanila na bumuo ng isang biological shell sa kanilang sarili. Ang ari-arian na ito ay nagbibigay daan sa mga plastic particle na madaling makapasok sa mga cell. Maiwasan ang pagtuklas ng immune system. Cross-protective biological barriers, kabilang ang blood-brain barrier, nakakagambala sa normal na paggana ng cell at nagdudulot ng pagkabulok at pagkamatay ng cell. Sa batayan na ito, iminungkahi ni Igor Danilo na upang inyutralize ang mga maliliit na plastic na particle na ito, dapat nating alisin sa kanila ang kanilang kakayahang makaipon at mapanatili ang singil. Ibinahagi niya ang kanyang mga natuklasan at projection tungkol sa mga mapaminsalang epekto ng maliliit na plastic particles sa kanyang mga kasamahan mula sa iba't ibang larangang medikal, kabilang ang mga surgeon, oncologist, cytologist, pathologist, at geneticist, gayon din sa mga biologist at chemist. Di nagtagal, kinumpirma ng mga espesyalistang ito ang kanyang nakababahala na obserbasyon na ang mga plastic na particle na ito ay naiipon sa mga kritikal na organo sa katawan, tulad ng utak, puso, bituka, endocrine, at mga organo ng reproduktibo, kung saan ang kanilang presensya ay maaaring makagambala sa paggana ng organ at sirain ang ating kalusugan. Ang mga hula ni Igor Danilo ay lubhang nakakabahala, lalo na sa liwanag ng mga pandaigdigang uso.
Ang tumataas na produksyon ng mga plastik at ang lumalaking akumulasyon ng mga basurang plastik sa mga karagatan at ecosystem. Kaya, higit sa 20 taon na ang nakalilipas, natanto ng siyentipikong grupo ng Alatra na ang micro at nanoplastics ay nagdudulot ng malubhang banta hindi lamang sa mga tao kundi sa buong biosphere. At bawat taon, ang bilang ng mga particle na ito ay patuloy na lumalaki. Lumalala ang sitwasyon sa gitna ng pagbilis ng klima at geodynamic na pagbabago sa planeta. Ang mga implikasyon ay malayong maabot. Kung maaari nating alisin ang singil mula sa micro-nanoplastics, hindi lamang natin aalisin ang kanilang mapanirang epekto sa kalusugan ng tao. Ngunit aalisin din ang labis na enerhiya na naipon sa biosphere. Ang enerhiya na kasalukuyang nagpapagatong sa geodynamic na krisis at nagpapatindi ng mga natural na sakuna. Ang plastik na ito ay hindi nagag-ana bilang isang destabilizing factor, at maraming mga banta sa planeta ang maaaring mapawi ng sabay-sabay kung makakahanap tayo ng paraan upang alisin ang nanoplastik ng kanilang kakayahang makaipon at mapanatili ang singil. Ang tanong, paano natin ito makakamit? Well, maging tapat tayo. Ang gawaing ito ay lubhang mahirap. Hindi sapat na isipin lamang kung paano inyutralize ang malakuryenteng pag-uugali ng maliliit na plastik na ito sa isang test tube. Dapat nating matutunan kung paano makamit ito para sa bawat micro at nanoplastic na particle na naroroon na sa biosphere, kabilang ang mga nasa loob ng katawan ng tao. At gawin ito ng hindi nakakapinsala sa mga tao o kalikasan. Dahil sa hindi pa nagagawang sukat ng hamon na ito, ang paglutas nito ay mangangailangan ng pakikipagtulungan ng mga eksperto sa maraming disiplina, biophysics, nanotechnology, molecular toxicology, material science, at medisina. Ang plastik na polusyon ay hindi isang makitid na isyu sa kapaligiran. Ay isang sistematikong pandaigdigang hamon na nakakaapekto sa kalusugan, kaligtasan, likas na yaman, katatagan ng ating sibilisasyon, at buhay mismo. 20 taon na ang nakalilipas, nakilala na ng siyentipikong grupo ng ALLATRA ang panganib ng micro at nanoplastics at natukoy ang pinagbabatayan na prinsipyo kung paano sila maneutralize. Ngunit hanggang ngayon, wala pa kaming nahanap na paraan para makamit ito. Iyon ang dahilan kung bakit nananawagan ng ALLATRA para sa pag-iisa ng mga potensyal na siyentipiko sa mundo. Isang mensahe na sa kasamaang palad ay madalas na hindi nauunawaan. Ang pagsasama-sama ng mga siyentipiko ay hindi nangangahulugan na ilok silang lahat sa isang higanting laboratorio. Hanggang sa makahanap sila ng solusyon. Sa halip, nangangahulugan ito ng pagpapaunlad ng bukas na internasyonal na pakikipagtulungan kung saan ang mga eksperto mula sa iba't ibang larangan ay malayang nagbabahagi ng kaalaman at nagtutulungan tungo sa iisang layunin. Ay tungkol sa pag-alay ng mga pamamaraan ng pananaliksik, pagtataguyod ng bukas na pagpapalitan ng data, pagbuo ng mga katugmang tools sa pagsubaybay, at paggawa ng mga pinag-ugnay na desisyon sa patakaran. Napatunayan na ng siyentipikong komunidad na posible ang gayong pakikipagtulungan kapag nagkakaisa ang sangkatauhan sa isang-iisang layunin. Isaalang-alang ang Human Genome Project. Daan-daang institusyon sa 12-dosenang mga bansa na tumatakbo sa ilalim ng pinag-isang mga pamantayan ng data ay nakamit ang isang pambihirang tagumpay na nagbago sa kurso ng agham at medisina. Sa parehong paraan, ang pagtugon sa krisis sa plastik ay mangangailangan ng pandaigdigang kooperasyon. Isang sama-samang pagsisikap na protektahan ang ating sarili at ang ating planeta. Ang Alachar International Public Movement ay aktibong sumusuporta sa inisyatiba ni Pope Francis Laudato Si, na naglalayong itaas ang kamalayan sa kahalagahan ng pagprotekta sa ating karaniwang tahanan, ang planetang Earth. Napakahalagang bigyang diin na ang dagat ng Laudato ay higit pa sa isang tawag sa pangangalaga sa kalikasan. Ito ay isang praktikal at siyentipikong batayan na gabay, isang roadmap para sa pagbabago ng ating mundo at paglikha ng isang mas magandang mundo para sa mga susunod na henerasyon. Ang encyclical ay nagbibigay ng malinaw na direksyon tungo sa isang napapanatiling kinabukasan. Pinag-iisa ang ekolohiya, katarungan sa klima, at ang ibinahaging responsibilidad ng sangkatauhan sa pagprotekta sa ating karaniwang tahanan. Ang kilusang Alatra, na ganap na tinatanggap ang mga prinsipyong ito, ay tumitingin sa La Delta Sea bilang isang makapangyarihang catalysta para sa pandaigdigang kooperasyon sa pagtugon sa mga hamon sa kapaligiran at panlipunan at pagpapanatili ng maselang balanse ng ating planeta.
Si Cardinal Peter Turkson, ang Chancellor ng Pontifical Academy of Sciences, ay malawak na kinikilala para sa kanyang nakatuong trabaho sa ekolohiya at hustisyang panlipunan. Salamat sa kanyang mga pagsisikap sa edukasyon at walang sawang pagtataguyod. Ang encyclical ay malawakang ipinakalat sa buong mundo bilang isang praktikal na gabay para sa pangangalaga sa ating planeta. Isang malaking karangalan para sa amin na ipakilala si Cardinal Peter Turkson na magsasalita tungkol sa mga pagsisikap na ginagawa upang isulong ang encyclical na Laudato Si at isabuhay ang mga prinsipyo nito. Kaya ang tanong, paano natin makukuha ang Laudato Si na malawakang basahin? Siyempre, ito ay isang libro na naroroon. Iniharap ko ito sa United Nations. Iniharap ko ito sa UNESCO sa Paris. Iniharap ko ito sa Davos World Economic Forum. Kaya't napag-usapan ko ang Laudato Si sa ilang mga kapaligiran. Nagkaroon din ako ng pagkakataon na ipresenta ito kahit sa mga grupo ng unibersidad. Ang Ohio State ay ang unang grupo na gustong makarinig tungkol sa Laudato Si. At simula noon, nasa Dayton na ako, nasa San Diego na ako. At sa makatuwid, upang makilala ng husto ang Laudato Si, nagpasya kaming lumikha ng tinatawag naming platform ng aksyon na Laudato Si, na lumikha, nakilala sa katunayan. 7 aktor ng Laudato Si. Kaya ang mga simbahan, mga pagpupulong, mga simbahan, mga moske, mga sinagoga, lahat ng mga lugar ng pagsamba. Mga lugar ng pag-aaral, pangunahing uri ng pag-aaral sa unibersidad, mga sentrong pang-edukasyon, mga opisina at pabrika. Kaya natukoy namin ang 7 grupong ito at sinasabing, okay, sundan ang isang kuponan sa loob ng 7 taon at tingnan kung ano ang makukuha mo. Okay, ang lahat ng iyon ay upang ipopularize ang nilalaman ng encyclical out doon upang makita at upang hikayatin at paganahin ng mga tao na ilagay ito sa aktwal na pagsasanay. Kaya ito ay hindi lamang isang bagay na isinulat tungkol sa isang bagay na naaksyonan at 10 years na ngayon, okay, 2025 na. Now that result was published in 2015. Mahirap kilalanin o pag-usapan ng mga lugar na hindi pa natin naririnig. Sa personal, at mula sa punto ng view ng aming puwersa. Nagkaroon kami ng pagkakataon na medyo pag-usapan ito sa iba't ibang mga madla at nasasakupan. Ngunit hindi ko pa rin sasabihin na dahil doon, ito ay kilala sa buong mundo at ng lahat at para sa lahat. Sinubukan namin ang aming makakaya at patuloy naming pag-uusapan ito. At si Pope Francis, para bigyan ito ng malaking push, ay nagpasya na lumikha ng tinatawag nilang Borgo Laudato Si. Dito sa Roma. Isa pang hakbangin para malaman ito ay ang pagbuo ng tinatawag nilang diploma ng Laudato Si. Mayroong iba't ibang mga hakbangin na sinusubukang gawin ito. At sa sandaling maitatag natin ito sa mga unibersidad, inaatake nito ang maraming kabataan. At kaya, alam mo, ito ay nagiging isang okasyon upang ipalaganap ang kaalaman sa Laudato Si. Para sa siyentipiko at panlipunang kontribusyon nito sa proteksyon ng ating planeta. Natanggap ni Alatra ang pagpapala ng kanyang kabanalan, si Pope Francis. Ang espiritual na panghihikayat na ito na patuloy na magtrabaho patungo sa pangangalaga ng ating planeta ay lubos na. Nagbigay inspirasyon sa mga kalahok ng Alatra at nag-udyok sa kanila na ituloy ang mas malalim na pananaliksik sa problema ng nanoplastics, isang lumalagong banta sa lahat ng sangkatauhan at sa hinaharap nito. Ang pagsisikap na ito ay nagresulta sa paglalathala ng siyentipikong ulat. Nanoplastic sa biosphere para sa molecular impact sa planetary crisis. At ito ay iniharap sa unang pagkakataon noong Mayo 2025 sa International Conference ng Santes Simas Anis Pro Pontifex Foundation sa Vatican ng Pangulo ng All-Otra Marina ng Zenova. Ang dokumentaryo na ito ay nakabatay sa bahagi sa siyentipikong ulat na iyon. Ang nasabing pangunahing pag-aaral sa banta ng nanoplastics ay naging posible sa pamamagitan ng internasyonal na kooperasyon sa pagitan ng siyentipikong grupo ng ALLATRA at ng Bolivian Catholic University San Pablo.